Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning mga lodi, no? At ang lupit, hindi nag-announce ng walang pasok. At may pasok pa rin. So, ayan, nalupit news natin ngayon mga lodi. Nagbagsakan lahat mga idol Oh, sino mga nasaktan dyan? Mga loads na, pero ngayong hours medyo nakaka-recover tayo. Actually, yung trade natin medyo ayan, oh, medyo bawi na ako. Talo ako kagabi mga idol eh. So nakita niyo yung margin ko na 86 na lang oh. Pero ngayon, oh ayan, no? Kasi talo tayo kagabi mga lodi. Kanina hinabol ko to oh. Actually, kagabi to eh, 'di ba? Tama ba? O kagabi to eh. Hinabol ko to kagabi tapos wala, inabot ako. So yun. Nalungkot ang mundo ko. Pero ngayon medyo babawi tayo. Natulog na lang ako kagabi, mga idol eh. Sabi ko, wag na nga, bukas na lang. So ngayon, medyo ayan, positive naman tayo kahit papaano mga lodi. Hindi na tayo matatalo dito. Kung babain man tayo, ito lang yung panalo natin, $8. Pero ayan na, no? Hintayin na lang natin. Grabe yung drop na to, mga idol, no? Sa XRP to, hindi to sa Bitcoin. Grabe yung drop na to. Nakita niyo yung bagsak na to. Chinempohan ko to eh. Taragis yan. Ang ganda ng tiyempo ko dito, mga idol. No, siguro dito ako nakachempo diyan, no. Saan ba 'yun? Hindi, inabot ako dito, ito. Dito ako nakachempo, mga lodi, pang. Tapos inabot pa ako bago lumipad. Sabi ko, taragis yan, nakakabuisit Sabi ko ganoon, sabi ko wag na nga lang, sabi ko bukas na lang. So, talo ako kagabi. Pero ngayon medyo okay na tayo. Okay lang tayo ngayon, mga lods, no. Medyo may tiwala naman ako dito sa aking position dito banda. So, bababa ko na to. Hindi, tama, dito na lang. Hayaan mo na. Okay, mga dyan, mga dyan, mga dyan. Para hindi lang tayo matalo, mga lods, no. So, ayan. Nisip ko kasi baka gumanito pa to eh. Pero ito malalim na to, mga lodi. Yung sa tingin ko lang 2.26. Pwede niya pa kasing balikan tong position ko eh. Ayun, baka bago siya gumanon. Pero hayaan mo na. Pag bumalik na lang, di position na lang tayo dun. Gano'n na lang. Grabe, no? Ayaw magpatalo ang putik. So, ayan. Grabe yung drop na to. Ang dami na liquidate dito, mga idol. Pero, siyempre, dahil medyo profit tayo ngayon ng 60 plus, hindi ko naman nilalabas yung camel natin, no? Mamayang gabi na lang, if ever. Grabe. So, matindi ang mga news natin ngayon, mga lodi. Ngayong umaga pa lang, solid na mga news natin, mga idol. So, mag-uumpisa tayo ng malapit na news. Pero bago ang lahat, sa mga nagtatanong, mga idol, no, sabi, asan ba yung link ni Boy WhatsApp? Yung sinasabi nila na pag nag-subscribe sila, may chance sila manalo. No, andito lang sa description sa baba ng video natin. Titignan niyo lang lagi, pindutin niyo lang yung more. Makita niyo yung Clovis YouTube channel. O ayan, pipindutin niyo lang 'yan, mapupunta kayo kay Boy WhatsApp. So ayan, no, sa mga nag-subscribe dito, sa December may magra-raffle tayo, may chance kayo manalo ng 500, 5 tao. So ngayon 500 pa lang kasi ayun pa lang yung natin eh. Kaya natin. So pag may mga pagkakataong lumaki, di mas maganda, 'di ba, no? So subscribe kayo dito kay Clovis Gaming. No, andyan yung link sa description para manalo kayo. Libre lang mag-subscribe, may chance kayo manalo sa December. So ayun. Eto na. Unahin na muna natin yung sige, eto na unahin natin, mga lodi, no. 1.2 billion dollars to, mga lodi, o 75 billion pesos liquidated in the past 24 hours. Sa Bitcoin pa lang 100, hindi, nung nag-drop yung Bitcoin ng 106,000, yung Ethereum nag-drop ng 3,500 at yung Solana $165. Grabe, mga idol, no. 1.2 billion. Isipin nyo, 75 billion, no. Pero walang-wala to sa mga nangurakot sa atin. Basic lang yan. Sa atin, malaking bagay niyan. Pero sa kanila, basic lang yung 75 billion, no. Grabe talaga mga kurakot sa Pilipinas, no. So, speaking of kurakot, mga lodi, tingnan nyo to mga idol Philippines, 6 picks for world's worst performing stock market. So, Pilipinas po ang pinakapangit na nag-perform sa stock market, mga idol. Ay nakalagay dito ayon sa Bloomberg.
Mahusay, mga idol. No, grabe. Grabe, no? Medyo kung bago-bago ka ngayon, o maski nga ako mga lodi, halos nanghihina na rin ako pag tinitignan ko yung portfolio ko eh. Kung titignan ko, kung maaalala ko yung gains ko ng mga nakaraang buwan, di ba? Lalo na yung 2024, mga idol, no? Yung gains natin doon sa talo natin ngayon, grabe. Ang laki, daang libo, daan-daan libo yung talo natin. Ay, kumbaga yung baba, yung bagsak, no? Daang-daang libo yung binaba ng ating portfolio ngayon. So, nakakalungkot, pero syempre, pinasok natin tong crypto. So, dapat handa tayo sa mga ganito, mga idol, no? Tapos sumabay pa yung Pilipinas, no? Grabe talaga. Grabe. Ito nga, ultimo yung 100% win rate na, mga idol, 'Di ba ni-report natin nung isang araw o kahapon na nag-trade, no, yung Trump insider na iniisip nga nila si Baron yan. Nag-trade yung Trump insider na 100% win rate, just got fully liquidated on his long after 14 successful trade and 33 million profit. He went all in and lost 45 million in a single trade. Crypto is a wild space, mga isipin nyo 14 na trade niya, puro panalo. Ang panalo niya, $33 million. Isang trade lang siya natalo, ang talo niya, 45 million. Grabe, di ba? So, yung lahat ng pinanalo mo ng 14 trades, isang trade lang, talong-talo ka pa. Talo ka pa ng, ilan? 16? Ne, basta ganun, talo pa siya. Yan, ang ano ko sa mat, ang boplox natin sa mat. Mga lodi, no? So, grabe. Isipin nyo yun, no? Siguro ang saya-saya niya na ng mga nakaraan. Kasi 14 trades ko, sunod-sunod panalo ko 13 million. Isang trade niya lang, punit. Mga lodi, no? 45 million dollars, mga idol. Grabe yan, mga lodi. Ay. Ay tayo dito, mga idol, no? So, grabe. Alam nyo, halos lahat, kahit mga veterans na sa space, talagang durog eh. Durog ngayon, mga idol. No, masasaya ngayon yung mga bear, no? Kaya nga buhay ang mga bear ngayon, mga lodi, dahil kinakain nila yung bull. So, ayan. Ito, may paliwanag dito si Butcher, mga lodi, kung ano nangyayari ngayon sa space. Let me explain you how Binance and Wintermute apps entire crypto market, no? Ayan, no? Ayan, ginanyan daw nila yung crypto market. In the past 30 days alone, 35.5 billion traded between the two. So, nagpapalitan sila, mga lodi. Binance sent 10 to 100 million chunks of BTC, Ethereum, Solana to Wintermute wallets hours before every major dump. So, magkasabwat sila, sabi niya to, hindi ako Wintermute then market sells on Binance, triggering cascading liquidations. October 10, ito yung flash crash, mga lodi. Playbook repeated 4 times in 2025, mga idol, no? 4 o'clock UTC, Wintermute received 700 million from Binance, and 4:30, no, kalahating oras ang nakalipas, spot sales walls appear on every pair. At kalahating oras ulit nakalipas, alas 5 na, 19 billion longs liquidated in 90 minutes. Pagdating ng 6 o'clock, Wintermute buys back at negative 30% discount. Binance pockets the funding rate fees. Wintermute pockets the spread. Today, same script. So ngayon, ganun din daw yung ginawa nila, yung pagbagsak na to, mga lods, no? Ayun yung ginawa nila. Today, same script. Alas 4, UTC, Binance Wintermute ulit. Binance to Wintermute. Tapos 1.14 billion BTC dump. Result, 1.6 billion liquidation.
while Powell was still speaking retail longs wipe. No, wipes. Longs wipe. Ubus daw yung mga long, ayun yun. Whales repeal at the bid, no? O ayan mga lodi, sila daw yung may plano, mga lodi. Sila yung may kagagawan, no? Kaya mas maganda talaga magkaroon na tayo ng batas, mga idol, pagdating sa mga ganito, at napakalapit na niyan, mga lodi. Kaya nako, galit na galit kung si Baron to, mga idol, kung si kung si Baron talaga to ano, may 100% win rate na to. Nako, ika-cancel niya yung pardon kay ano, kay kay CC. Mga lods, niliquidate ako niyan pa. Daddy, niliquidate ako $45 million niya ni CC. No? Sabi naman ni Trump, di ko nga kilala yan eh. Mga kuya mo may ano dyan, ipakana dyan eh. Tanggalin mo yung pardon yan. No, ikulong mo na yan. Naragis yan ha. Ayan, mga lodi, sila daw may kagagawan eh. Totoo kaya yan, no? Hindi wala tayong ano ha, binabasa lang natin yung mga news dito, mga idol, no? Speaking of Trump, Supreme Court to decide if Trump tariffs are legal on Wednesday. So ngayong Wednesday, so baka bukas to sa kanila, mga idol. Alam nyo, bukas napaka special na day bukas. Eto, bukod dito, umpisa ng Ripple Swell, mga lodi, no? If Trump wins, presidential power over trade expands, no? Ayan yan, goods yan pag nangyari. Pag nanalo si Trump. While a loss may force refunds of billions and shake market. So pag natalo siya, yun, GG. Mga lods, no? Baka bumagsak pa yung market. Volatility ahead. Di ba? So grabe, no? Grabe yung mga nangyayari ngayon, no? Pero mga idol, ito lang ako believe kay Trump, mga lodi, no? Kahit papano, ito talaga yung pinaka-target niya, no? President Trump says, I only care about one thing. Will we be number one in crypto? Ayun yung gusto niya, mga lodi, maging number one sa crypto. China is getting into it very big, no? So kumbaga ayaw niya magpasapaw sa China dahil yung China medyo nagiging big time na rin sila sa crypto. Gumagawa na rin sila ng mga sarili nilang moves, 'di ba? So ayaw ni Trump masapawan nun. So anong gagawin niya para maging number one, mga lodi? Kailangan niyang gumamit ng pinakamalupit na technology, no? Ano ba yung pinakamalupit na technology, mga idol, no? Syempre, Solana. sorry. Solana, nako, yari tayo dito, mga idol, ha? Sabi kasi dito, nako, baka magalit yung mga Solana community nito. Asarin lang natin sila ng konti, no? Konti lang to. Solana blockchain experience another crash after handling just 3 million transaction. In contrast, the XRP Ledger processed over 10 million transactions seamlessly with zero downtime, built for global scale. The 650 trillion real estate market is poised to be unlocked on the XRP Ledger through RealFi, powered by Real Token. Alam nyo, marami nag-post nitong news na to, no, na nag-crash. Hindi kinain ng Solana yung 3 million transaction. Pero nung binerify ko to, mga idol, fake news to. Fake news, no? Huwag kayong mainis. Sinasabi ko lang sa inyo yung fake news. No, kasi marami nag-post nito eh. Ultimo yung mga, ultimo to. Ayan, ultimo to, mga idol, medyo legit yung mga news nito ng mga nakaraan, pero pinost niya rin yan. Nasaan yun? Pinost niya to eh. Ayan, no? Diba? So sad. I said before again, mention nyo yung che. So, ibig sabihin, mga lodi, huwag kayong basta-basta maniniwala. Ngayon kasing gantong panahon sa crypto, maraming FUD. So, kailangan yung mag-verify lagi ng mga news, mga idol, no? So, although, kung bitignan nyo tong news na to, positive sa XRP, pero pangit naman yun, no? Na magiging ka ng hype sa fake news, 'di ba? So, goods pa rin yung Solana, mga lodi, hindi naman siya nag-crash. Inasar lang natin siya ng konti, no? Pero fake news 'yun, mga lodi. Pero syempre, doon pa rin ako, no? Ano bang technology yung gagamitin, no, para mag-number one ka sa crypto? So, syempre, yung pinakamagandang technology pa rin, which is sa aking paniniwala is yung Ripple Tech, mga lods, no? So, ayun yung sa akin dito, mga idol, no? Ito nga goods naman yung goods naman yung kasi
Ngayon kasi parang lumalabas na yung mga bias ng mga tao, eh, 'no? Ako Bitcoin ako Solana ako XRP ako Cardano ako Ethereum ako. Kung tutuusin, lahat naman ng may utility is goods, 'no, na mag-invest. Lalo na ngayon, mga lodi. Alam nyo, napansin ko nga sa Facebook, ang dami ng mga guru-guru na sa crypto, eh, no? Naglalabasan ulit yung mga guru, mga idol, no? Yung mga crypto master, crypto Sutoys. Basta yung mga master, mga lodi sa crypto, no? Marami nagsasabi na bear market na raw, marami nagsasabi na bull market na raw. So, actually, sa totoo lang, no, real talk, walang nakakaalam kung ano yung tatakbuhin ng market, mga idol, no? Kung ngayon, kaya tumitingin yung iba sa history chart kasi ayun yung madalas nangyayari, pero hindi ibig sabihin na yung history ay mauulit. Hindi ibig sabihin na uulit na yung history magpe-play ulit ngayong cycle. 'Di ba? So hindi yun sure, no? Kaya lang kumbaga saan ka kukuha ng saan ka kukuha ng basihan mo para sa mga sinasabi mo kung ngayon kung wala naman nakakaalam. Siyempre, ang pinaka-safe na pwedeng sabihin is yung history, no? Yung chart, no? Yung 4-year cycle. So ayun yung kumukuha ng iba. Yung iba naman wala lang, tumitingin sila sa chart, sabihin, oy, bear market na. Kasi iba, titingin sa chart, oy, bull market na. O di, ako kasi, sa history ako nakatingin, no, sa 4-year cycle. Na kung mali na yung 4-year cycle, di mali na ako. Kasi ang binasihan ko yung history, mga lodi. Pero hindi ko sinasabing mali na yung mga nasa Facebook, yung mga nagsasabi sila na bear market na, benta nyo na kayong nyo. Kasi minsan nakakalungkot lang din. Halimbawa, nakinig sila doon na benta na nila lahat, tapos biglang lumipad na iwan sila. So may pananagutan ba yung nagsabi na ibenta na nila na dahil hindi sila nag-profit. So for me, hindi ko sinasabing bumili, magbenta o mag-hold kayo ng mga coins kahit ano, mga idol. Ang sinasabi ko lang yung sa history ganito yung nangyari, no? So kung pagbabasihan natin yung history ngayong 2025 last quarter, ito parang yung pinaka last chance natin, no, bago mag bear market. Ayun lang yung sa akin. Ngayon kung mali yung history, di mali din ako. Ganun lang yun, mga idol, no. So wala kasing mahirap kasi manghula, no. Magano ka lang sa wala, mga loads. No, ngayon nga yung mga magagaling sa chart, durog sila lahat, di ba? Yung mga magagaling sa chart, yung mga magaling mag-TA, mga naglong liquidated. Di ba? Isipin niyo ang na-liquidate 1.2 billion, mga idol, 1.28 billion. Imposible naman lahat yan, hindi marunong mag-technical analysis, lahat yan. Ito ang 100% na win rate, natalo pa. 'Di ba? So, paano mo masasabing tama yung sinabi mo? Lamang ka ba sa kanila o mas magaling ka ba sa kanila? Parang ganoon. So, wala naman ako sinasabing magaling, no? Basta ganun lang, mga idol, no? Maging responsable kayo sa mga desisyon nyo pagdating sa crypto space, mga lodi, no? Wala kayong dapat sisihin diyan. Pera nyo yan, kayo pumipindot niyan, kayo nagpa-profit, kayo tumataya, mga idol, no? So sa akin, lagi lang kayo magkaroon ng risk management. Ganun lang po 'yun, no? Ako nung natalo ako kagabi, talagang tulog na lang ako, eh. Kasi kung nilabang ko pa 'yon, edi ubus ako, mga idol, no? So ayun, anong natin. Ngayon, at least ngayon medyo nakapag-trade pa tayo, makakabawi pa tayo, 'di ba? Kung sakali sana makabawi tayo, mga idol. Ganun lang 'yun, mga lodi. Pwede ko na kunin 'to, eh. Profit na ako dito, lamang na ako ng mga 20 USDT. 122 lang yung ko kahapon, eh. Pero sige, titingnan natin, mga lods, laban natin, trader tayo, risk taker tayo, mga lods. Tsaka kung babain niya man yan, panalo na tayo ng 7. Di 7, di laban na lang ulit mamaya, mga idol. Ganun lang po. Pero kung tumaas man siya, umabot man siya dito sa level na to, mga idol, actually dito nga lang yan, eh. Sa 2.40. Wait lang, yan. Tagusin niya lang to, mga lodi. Psychological number. Once na tagusin niya yan, malamang papaket na yan. Pero kung mauntog siya dyan, ito kasi yung parang dyan, eh. It's either mauntog siya dito o tatagusin niya to. Ganun lang yan. So pwede ka na mag-take profit o pwede ka na mag-position. Kunyari, pag tinagos niya yan, pwede ka na mag-position kasi baka dumiretso siyang umangat.
Pero pwede rin namang tagusin niya yan, tapos mag-fake pump siya para yung mga nag-long i-liquidate niya ulit. Pwedeng ganun eh. No, pwede rin namang punta siya diyan, tapos mauntog siya diyan and then bumaba ulit. No, may mga senaryo na pwedeng mangyari. So doon mo iisipin yung mga decision mo sa buhay. Lodi. No, sa mga nagtatanong, lagi lang ako bago ako mag-position ng ang 1 minute time frame kasi lang lagi yung aking ginagamit. Pero bago ako mag-position, tinitignan ko yan, 15 minutes, titignan ko yan kung ano yung mga mababangga kong resistance and support dito, mga idol, ganun din sa 1 hour, titignan ko rin siya. O, tignan natin kung ano yung mga mababangga nating support and resistance dito, mga idol. No, kung magbabounce na nga to dito sa 2.8 o sa 3, actually parang mga 3 to, baka bumalik na yan dito eh, no? Ayan, no, sa 2.6 dyan siya mauntog ulit. Pwedeng ganun, mga loads, no? Maraming senaryo na pwede. So, kaya tinitipid ko rin yung ano ko eh. Nire-risk ko rin yung aking profit dito. Kumbaga, pwede ko nang kunin, pero dito lang muna tayo kasi umaasa tayo na baka umangat pa siya, mga loads, no? At abutin niya yun. Di mas malaki yung profit natin, if ever lang naman. Diba? So, ayan ha. Tapos, dito na tayo, mga lodi, no? Star Trek legend. Kilala niyo ba si William Shatner, mga lodi? Siya mismo nagsabi sa interview nito ni Altcoin Daily na he wouldn't advise anyone he loves to buy Bitcoin, calling it too risky. No, siya nagsabi, hindi ko i-advise na bumili yung mga kamag-anak ko o yung mga mahal ko sa buhay ng Bitcoin. Too risky, too volatile, and too political. No, kumbaga masyado siyang naapektuhan. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, super volatile and super risky. Ayun yung sabi niya. That's why the future belongs to utility tokens. So, yung XRP, Solana, Cardano, XLM, real use, real adoption, real impact. So, parang ayun yung sinabi niya. No, kung ilalagay mo siya, di dapat sa mga utility coins na lang. Kasi, yung mga utility coins, once na na-adapt na yan, bumagsak man yan sa bear market, parang ang ini-expect nila ay hindi ganun kalaki. Pwedeng 20% lang, tapos back to normal na uli. Pwedeng 30% lang, tapos makaka-recover na uli siya. Ganun yung iniisip nila pag mga utility coins. Pero kapag yung mga pure speculation lang, dun yung talaga nagiging volatile daw yung market o yung mga coins na yon, no? Which is kasama dun yung Bitcoin. Yun yung sinasabi nila diyan. Ayun yung pagkakaintindi ko. Di ba? Kasi ito naman, talk about Binance CEO Richard Teng, speaking of Binance, mga lodi, no, sinabi niya rito na India could be the next crypto superpower, mga idol, no? India daw, driven by its young, tech-savvy population and active regulatory dialogue. So marami kasi doon, mga lodi. Actually, pag sinearch mo, isa yung India sa mga medyo seryoso sa crypto space ngayon. The next wave of blockchain innovation might just rise from India. Ayan si Richard Teng na yung nagsabi, mga lodi, yung pumalit kay ZZ sa Binance. Hindi ba Philippines? Kaya lang, boom, worst performing stock market. Malas Pilipinas Imbis na gilas Pilipinas, malas Pilipinas. Ito na. Punta na tayo sa favorite. Ngayon mga lodi Ripple Prime breaks ground in the US today with the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities, allowing clients to execute OTC spot transaction across the most prominent digital asset and stablecoins including XRP and RLUSD. So, Ripple Prime, mga lodi, no? Nasa US na. Tapos, hindi lang yan, mga lodi. Meron pa tayong isa. Ito. Ito, hindi. Dali lang. Mamaya na yan. Nasaan na yun? Ito muna. Yan. Hindi lang ito yung good news ngayon sa nilabas ng Ripple, mga idol. Ito pa. Institutional grade asset custody just got supercharged. Meron na naman silang isa pang partnership, mga lodi. Ano yun? Ripple Custody's momentum continues, acquires Palisade to offer comprehensive digital asset custody solution. Grabe. Ang dami nang binibili ng Ripple na company, mga lodi Tapos wala lang ba yun? Sa tingin nyo ba wala yun? Sabi niya nga dito ni Chad, welcome to Ripple's Well Week. Kasi ngayon linggo yun. Actually baka mag-start yan mamayang gabi.
Ripple acquire Palisade, a digital asset wallet and custody company. We will finally get that Ripple wallet. O, ayan mga lods. Grabe na si Ripple, mga idol. No? Sa tingin nyo ba, wala talaga si Ripple, wala talaga si XRP, hindi talaga siya magpapump ngayong bull market? Build the user, yan. Ito daw yung mga speaker sa Ripple Swell, mga Lodi, no? The White House. Ito na yun, the White House, banggitin na natin, mga Lodi. Si George pa nag-post nito, isa sa mga medyo hindi niya love yung XRP. Sabi niya, the White House will make its first ever appearance at Ripple Swell conference tomorrow, no? The executive director of the President Council of Advisors for Digital Asset will be representing the White House at the Ripple Swell event in NYC tomorrow. Today, ito na, no? Kumbaga, kahapon daw, ay bukas, i-represent ng White House yung White House, si Executive President. Hindi ko lang yung pangalan eh. Today, Ripple announced the launch of digital asset spot prime brokerage capabilities for the US market through its Ripple Prime platform. This enable US-based institutional clients to execute OTC spot transactions across dozens of prominent digital assets including RLUSD and XRP. Will we see the swell XRP pump this year or just a nothing burger? So, kasi madalas pag nagkakaroon ng event yung Ripple, minsan wala naman nangyayari. Kahit na magaganda yung news, parang it's a nothing burger lang. Kumbaga, parang walang bilang, no? Kumbaga, hindi pinansin o hindi nakaapekto, no? Pero ngayon, titignan natin kung yung Ripple Swell, yung mga good news nila na i-announce, makakaapekto sa price, no? We will see, mga idol, no? Okay, all right. I like. So, ito na. Punta tayo dito. Sabi ngayon, Insight, investors now view XRP as a payment-focused play that could draw over 1 billion in ETF inflows. Is XRP really the new Bitcoin or carving its own lane? Hindi yan new Bitcoin. Malayo siya sa new Bitcoin, mga Lodi. Walang-wala sa inyo. Sa utility based lang ang pag-uusapan, mga Lodi. Bitcoin medyo ewan ko lang, magagalit na naman yung mga idol natin dyan pero goods yung Bitcoin, mga idol, no? Pero aralin nyo na lang, no, kung ano yung XRP, no? Doon nyo malalaman yung pagkakaiba nila, mga idol, no? Pero for me, hindi siya magiging bagong Bitcoin. Tama yan, no? Carving its own lane, pwedeng ganun. Tapos eto, sabi ngayon dito ni Bank XRP, eto yung parang the final nail in the coffin. Sabi niya rito, in my opinion, the launch of spot XRP ETFs is the final nail in the coffin for the old anti-crypto regime. When ETF veteran Nate Garassi says the first spot XRP ETF is imminent after the SEC 5 years battle with Ripple, you listen. That's not noise, it's a signal. The suppression era is ending. Institutional doors are opening. Parang ang sinabi kasi dito, mga Lodi, sobrang anlaki ng effort, no, ng SEC dati para pigilan yung Ripple o yung XRP, no, na lumabas at magtagumpay. Kaya lang tinalo ng Ripple yung SEC, mga Lodi, isipin nyo, tinalo nila, mga idol. Tapos ngayon magkakaroon na ng XRP ETF, di ba? Tapos ngayon magiging bangko na. So yung mga pinipigilan nilang mangyari na nagawin ng Ripple, nangyayari na ngayon, mga idol. So ano sa tingin nyo ang magiging epekto niyan, 'di ba? 'Yun, makinig kayo ngayon, sabi niya, you listen. So ayan, grabe na 'to, mga Lodi, no? Sabi nga dito ni EXO, Ripple has so many announcements pending that it announced the launch of Ripple Prime in the US and the acquisition of Palisade one day before Ripple Swell, probably the least important announcement. Most people cannot even imagine the financial monster that Ripple will become, and obviously it will be thanks to XRP. So ayan, mga Lodi, no, sana na-realize ng ibang tao kung ano yung, kasi kapag biglang lumipad yan, baka magtaka pa sila, oh, nangyari, ba't tumaas yung XRP?
eh ang dami na ngang announcement eh. 'Di ba? Ang dami na ngang good news eh. 'Di ba? Tapos parang hindi nyo pinapansin. So ngayon magtataka sila ba't tumataw ng ganun. Kung sakali lang nahataw ng ganun ha. Mga idol ha. So ngayon, eto naman mga Lodi, ito yung reason sa tingin ko na ito kaya ako nilagay ito kasi mukhang tama siya, no? It's no coincidence that the insiders tanked the market a day before swell. No, kumbaga talagang binagsak nila yung market bago mag-ripple swell. Bakit daw? Make no mistake about it, they know what's coming this week and next. And they are making sure to shake you out, no? Talagang sinishake out niya kayo. So nagpa-shake out ka ba? No, ang ganda pa naman ng ano natin, title ng ayan oh, malalaglag tayo lahat. Ayun yung title ko kahapon, mga idol, no? So malalaglag ba tayo lahat, mga Lodi? It's them versus us and it's all of them. Everyone from YouTube to the institution kasi 'di ba ang daming ang mga nabalita na content creator ng XRP talagang binaban, no? Buti nga sa akin hindi eh. Huwag naman sana. Alalala. Ano tayo, knock on woods mga idol, no? Eh lahat halos eh. Mga content creator ng XRP nawawala sa YouTube pati mga post nila. Do you think it's a coincidence that every XRP YT channel has been take down all of the sudden? All at once? Isipin nyo yun, mga idol? No? Tinake down yung mga YouTube channel ng mga XRP content creator to keep the FOMO down. No? Ayan ha. Do you think it's a coincidence that the market manipulation and everyone in the community semi giving up right before the swell event? I don't think so. This is a strategic move because huge announcements are coming. Alam nyo mga Lodi, sa akin lang once na, kasi nga 'di ba sa tahimik lang kasi nga government, naka-shutdown yung government. So inaasahan nila walang mga maaprubahan, walang mga pwedeng mangyari. So walang manggugulat as long na sarado pa yung government. Paano pag i-announce nila sa Ripple swell na kasado na yung naging bank na yung Ripple o kaya na-aprobahan na yung bank na maging bangko yung Ripple. Boom, punit, no? Mga Lodi, grabe yun mga idol. If you're holding, you're a legend. The game is about to flip on its own head. This is the end. The government shutdown coming to an end. The swell event and ETFs followed by ISO and SWIFT. It's about to be on like Donkey Kong, sabi niya, no? Take your XRP and XLM out of exchanges. They're running out and yours are in. Kumbaga sinasabi niya rito, yung mga whale, tinatanggal na nila yung mga XRP, XLM nila sa mga crypto exchanges kasi nauubusan na ng mga token yung crypto exchanges o ng XRP and XLM daw. Ayun yung sabi niya rito, pinapaliwanag ko lang. So tago nyo rin daw yun sa inyo. Sabi niya, when the exchange run dry, all of the sudden your account has a problem and it's temporarily suspended until further notice. In other words, they use your XRP and will suspend your account until they can get back some XRP to replace yours, causing you to miss out on profits. Nako, pwede ba mangyari yon mga idol? Put it on a cold wallet, sabi niya, no? You'll be your own boss. So ayun mga Lodi, ayun yung payo niya dito, mga idol, no? So ako sa tingin ko ganun din yon, no? Yung sinabi niya na shinake out muna bago mag-announce sa Ripple swell lahat, no, mga idol. And pero yung sinasabi niya na gagawin ng mga crypto exchange sa mga holders, medyo hindi ako masyadong ron. Siguro sobrang extreme na nun pag ginawa nila yung sinasabi niya dito na magti-temporary suspended yung account mo tapos hindi mo magagamit yung XRP mo. Pwede kang magreklamo kasi pagka ganun. So hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero sobrang extreme na nun at medyo malabo mangyari yun mga Lodi, no? Pero kung gusto maging safe, okay din naman na ilagay mo sa cold wallet, no? Kasi yung akin nga nasa cold wallet, yung XRP ko lang pero yung mga XLM ko, yung iba kong mga ISO na coins, andito lang sa Bitget mga Lodi, no? Nakatabi lang yan dyan kasi kung ano man yung mangyari, mas uuna ko silang ibenta kaysa sa XRP. Ganun yung plano ko, kaya nasa mga crypto exchange lang sila. Lahat ng token ko, siguro 6 yung nandito sa Bitget ko eh. Isa lang yung nasa cold wallet, which is yung XRP, mga lods, no? So ayun, grabe yung news natin, no? Matindi, sana na-enjoy nyo mga idol. Ang haba na, 34 minutes na tayo, no? Mamayang gabi tayo magbabasa ng comment. If kaya,
mga idol, no? So sana wag niyo kalimutan. Kung nagustuhan niyo yung video natin, like niyo yung video natin, mga idol. Tsaka mag-subscribe naman kayo kasi 30% nang nanonood sa akin, hindi naka-subscribe eh. Subscribe kayo mga idol, no? At syempre subscribe kung gusto niyo manalo. Subscribe kayo kay Clovis Gaming, mga lodi, para manalo kayo ng pamaskong handog niya sa December. Mga idol, libre lang mag-subscribe kay Boy WhatsApp at may chance kayo manalo, no? Andiyan yung link ng video niya ay ng channel niya sa baba. At syempre sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga idol, yun. Ayun na 65, no? Sa mga wala pang crypto exchange diyan, andyan yung ating Bitget link sa baba. Magkakaroon kayo ng discount at bonus, no? Makapag-trade kayo ng pre muna sa una ata, alam ko ganun eh. So ayun, kita-kits tayo mamaya mga lodi. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up? Krololo to, di ba? Krololo. Oh, alam mo kabisado ko to eh. Si Ubon, si Peitang, si Sharnak, si Frankenstein. Si Vincent, si Eugene, si Dennis, tsaka si Alfred. O, yun na. Kita-kits tayo mga idol. Love you all. What's up?